Xin chào! Welcome to Ho Chi Minh City, Saigon, here in Vietnam! Okay, your room is 201, Yeah. apartment 2. Humanda na kayo, Vietnam. Update ko kayo. Ano na lang in-order namin kasi hindi namin maintindihan yung iba. Ito yung nandito stories. 11. So guys, akin na yan. Hi guys, today nasa Nea Terminal 3 tayo and we're traveling to Vietnam. It's my first time in Vietnam and samahan niyo ako explore yung Vietnam culture, spots at tikman natin yung mga famous food nila doon. Hindi ako mahilig sa gulay. Tingnan natin kung paano. Based dun sa mga nakikita ko sa TikTok. Parang lahat ata ng food nila merong mga gulay. Basta excited ako every time nagka-travel ako sa other country. Kasi looking forward ako sa mga new things na ma-discover ko. So abangan nyo kung anong mangyayari sa atin doon sa Vietnam. Itong travel na to is spontaneous lang. Wala kayong masyadong plan. Nag-book lang ako ng bus going to Dalat. So, meron kaming Dalat travel for one day and the rest is sa Ho Chi Minh lang naman. So, pagdating doon, tsaka kami gagawa ng mga things to do, things to eat, tsaka yung mga spots na famous na try naming puntahan. Using Klook pa rin syempre. Yung mga activities sa Klook pa rin i-check na. So, ang flight namin is 9:55 p.m. and today is 8:30 p.m. Immigration experience. Immigration experience ko, wala namang masyadong kakaiba. Sa mga hindi pala nakakaalam, nag-work ako sa government. Ako ay isang nurse sa isang government hospital. So, yun lang ang ina sa akin. Nag-work daw ba ako sa government? Sabi ko, yes. Tapos hiningi nila yung authority to travel ko. Tapos pinakita ko yung authority to travel ko. Tapos okay na. So, yun lang naman ang inihingi pag nag-work ka sa government. Authority to travel lang. Kung saan country, date na aalis ka, tsaka date na babalik. Yeah. Update ko na lang kayo later. Yes, guys. So, sa tagal ng immigration, ito na lahat ng maleta. Nakalabas na lahat ng conveyor. Sana walang nakadampot ng sa amin. Hala? Kanina pa kami nag-aabang sa carousel number 4 kasi sabi sa aeroplano is number 4 daw. So may sumigaw lang na isang manong number 5 pala. So lipat tayo sa number 5. Kaya pala puro in-check yung tao doon. Di naman pala sa amin yun. Ay, naku, mali pala announce ng airline. Sabi 4, di ba? Opo. Tagal video mo. Chinese cherry to, di ba? 5. This one. Ano po na pag-ganito pala? Isko, kanina pa naghihintay yung maleta namin. Ando kami sa 4. Update ko kayo later. So, nandito kami ngayon sa arrival ng Tan Son Nhat International Airport. Nag-book kami ng Grab papunta sa hotel namin. Malapit lang naman sa airport yun. So, before kami umalis, nilink ko na yung card ko dun sa Grab para hindi na namin kailangan mag-withdraw kasi may withdrawhan kami dun sa city center. So, may nag-accept na. Ang fare from Tan Son Nhat International Airport is 93,600 dong. So, update ko kayo later if maka-check-in kami ng 1 a.m. Guys, this is the location of our hotel na malapit sa airport. Name niya is W Hotel. Yung room namin, standard, is 900 pesos lang. May pa-chandelier sila dyan. Yan. Tapos ito yung lobby. This one.
then the room, and there are first restaurant band. Okay, I can see. And the last one, passport. Okay. You from Philippines? Yeah. Salamat. Chinchong. Yeah. Okay, done. Uh-huh. Flying in the night. Late. Sorry? The time fly in the late. Time is flying. Fly? Are you flying? Okay, this is your room in 201, Yeah. 102. Yeah. This is a pass Wi-Fi. And Okay. this, you can call me 100. Okay. Your room has a minibar. You can pay me for the lay. Okay. Okay, has the water, Pepsi, and the bus Yeah. tonight. Okay. First floor. Thank you. Shincha. Okay, so we're here at the hotel. Ito yung hotel namin for one night only kasi malapit to sa airport. Tapos tomorrow lilipat na kami talaga doon sa hotel. So dumating kasi kami ng Vietnam is 1:30 na. So parang mag-stay na kami dito for 10 hours. Sleeping lang talaga. Very small siya. At saka wala siyang CR. No way! Ay, joke lang. Kala ko walang CR. Ito pala sa likod. Sorry. So, ayan. Okay naman. Decent naman. We got this for parang 900 lang sa Klook. Okay naman siya. May aircon, may kama, may CR. So, yun lang. Magkapahinga muna kami for the night. Then, magkita-kita ulit tayo tomorrow. Bye-bye! Hi guys. So, it's officially our day 1 here in Ho Chi Minh. Yung yesterday kasi dumating kami madaling araw na. So, basically, natulog lang kami, nagpahinga kasi 2:30 na kami nakapag-check-in sa hotel. So, short recap lang, yung hotel room na napagstayan namin is very good. Ang sarap matulog. Ang lamig ng aircon, comfortable yung mga comforter at yung bed niya. Hindi lang siya strategically magandang location kasi medyo malayo siya sa mga establishment. Pero malapit siya sa airport, so okay lang. So kagabi, pagka-check-in namin, nagbihis lang kami, then nagkain kami sa 7-Eleven. Tapos after that, bumalik na kami at natulog na. So ngayon, nagliligpit na kami and lilipat kami sa hotel namin na pag-istayan namin for the next 5 days. Yun na yun sa city proper. Sa District 1, malapit siya sa Bentan Market. So, itutur ko kayo late. Maaga pa, so magdadrop lang din kami ng gamit doon kung hindi pa available yung room. Then, mag-explore na kami sa city. Tapos, babalik na lang kami sa hotel room for check-in para maayos namin yung mga gamit namin. Tapos, lalabas na ulit kami. So, today, wala kaming masyadong gagawin. Explore lang yung city. Maghahanap kami ng coffee. Kakain kami ng masarap na food. At magkitingin kami ng mga pwedeng i-shop or pasalubong. Kasi mamayang gabi is meron kaming travel sa ibang city naman. So, update ko kayo later. Hi guys, currently booking at Grab para dun sa papunta kaming second accommodation namin. So, upon checking from hotel malapit sa airport going to the city proper, ang aking bill sa Grab ay 67,600 dong. So, more or less, nasa 130 to 140 pesos lang. Grab na yun, pipikapin ka na sa mismong location mo, idadrop ka sa mismong pupuntahan mo. Nag-enjoy na ako na ganito lang. Nakatingin sa window, tinitignan ko yung mga dinadaanan. Buti na lang maganda ang weather. Sabi sa forecast, uulan daw. Pero hindi naman. Actually, medyo mainit. Kaya gusto ko yan. Makaka-explore kami ng ng hindi maputik. So guys, 2 o'clock pa yung check-in time, 11:30 pa lang. So, ang gagawin ko is maghahanap kami ng VP Bank para makapag-withdraw na kami. Kasi wala pa rin kaming cash. So, ito yung location namin ngayon. Ito yung Bentan Market. Dito yung hotel namin sa side na to. At, ayun yung VP Bank sa side na yun. So, kailangan namin tumawid para makapunta doon sa bank. Kanina doon sa hotel na pinakita ko yung booking information. Tinuro na lang sa akin yung signage na 2 o'clock pa yung check-in.
So, may mga nakita na akong street foods. Gusto ko na siyang tikman, pero wala kaming cash. Ito ko sa inyo. Wow! Mm. Yay! Wala, sino man naka-go? Tawid. Oo, tangin na. Naka-go kami. Nagpanik. Napanggay na kami sa gitna. Ayun guys, yung VP Bank. Gilid tayo. So, nag-withdraw ako ng 5 million dong. Nakalagay kasi doon, selected available amount lang daw. 1 million, 2 million, 5 million. So, nag-withdraw ako ng 5 million dong. So, tingnan natin kung magkano nabawas sa GCash. So, ang nabawas sa GCash ko is 11,006 pesos. Wala naman lumabas sa transaction fee. Mamaya ako na lang explain kung maganda ba yung conversion or hindi. So, naka-withdraw na kami ngayon via GCash sa VP Bank. Pupuntahan na namin yung Pho Vietnam. Sabi dun sa TikTok, ito daw yung pinakamasarap na pho dito sa area. So, ngayon kayo manlaban, meron na kaming cash. Humanda na kayo, Vietnam. Update ko kayo later. So, nandito ngayon tayo sa Pho Vietnam. Siya ay, hindi ko makita. Dito tayo ngayon sa Pho Vietnam. Siya ay Michelin selected. It's my first time. What will you recommend? Yeah, maybe you can consider number 6 and number 7. 6 or 7? Okay. Me number 6. Ikaw, 7 ka na lang. 6 and 7. Yeah, so 6, 1 6 and 1 7. Yeah. Yeah, anything else? 2 Coke Zero. 1 number 6, 1 number 7, and 2 Coke Zero. Okay, you get the onion? Onion, okay, onion. Sorry? Onion. Ha? Coriander. Coriander, no coriander. Coriander. Gulay. Ayaw, no. No coriander. No coriander kasi hindi kami kumakain ng gulay. Yung coriander matapang lasa niya. This one is 6. No, you number 6, number 6. Okay. This one number Number 6, yeah. 6. 7. Minus 6. Ay. Kinonfirm ko na kasi maaagaw mo ulit siya. This one. Ganun? So, tapos, tikman ko nga muna kung ano lasa. Ooh. Ooh. May binigay na gulay. Nalagay namin.
Sarap siya. Gusto ko yung ano. Gusto ko yung richness ng broth. Nakapag-try kasi ako na sa Pilipinas. Parang ano, masyadong earthy yung lasa. Pero dito parang ano, parang pinakuluan talaga yung karne ng matagal. Sarap. Gusto ko yung presentation niya na ano, na binigay sa'yo ng sabaw lang. Tapos, ikaw na naglagay ng mga gulay. Parang hot pot style siya. Eh, yung mga ano, yung beef kasi raw. So, ayoko ng overcook. So, pag tinikman mo siya, malambot pa talaga. Itong in-order ko is 155,000 Vietnamese dong. So, naglalaro siya ng 310, 320. Lang. Ang hanap naman ngayon ay coffee. After 9 magpa-coffee, tas tsaka kami magka-check-in. So, spontaneous to, naghanap pa lang kami sa TikTok, tas pupuntahan namin siya. Yan, pasok tayo. Ito yung pupuntahan natin. Ito yung nakita ko sa TikTok na Sipi, first floor. Tapos ano pala to ng bahay? No, paano ba ito buksan? Xin chào. Xin chào. Mình đi 2 người ạ. Hả? Mình đi 2 người. Dạ mình cứ ra mẹ. Sorry? For here? Yes. You can have my zipper. Yeah. Can I have almond rice? One almond rice. Okay, so you will have one almond rice and one garlic. Hi guys, this is our room for the next 6 days. Okay. Ay, namatay. Okay. Ito ay around 5,600 for 5 nights. Maganda yung bed. Okay naman yung CR. Merong mga toiletries, may bidet, may shower. Spacious naman siya. Spacious. Very nice. May TV, ref, tapos cabinet. Okay. Yay.
Hi guys! Dito na kami ngayon sa second accommodation namin at final. Ito na yung magiging accommodation namin hanggang makauwi kami sa Philippines. So ito ay located malapit sa Bentan Market. Pagkalabas mo, 1 to 2 minutes walk lang. As in malapit lang, parang tawid lang. Muntik pa magkaroon ng aberya kasi nung nag-check-in kami, in-approach ako ng staff. Sinabi niya sa akin na yesterday daw, umulan, yung room daw na pinrepare nila for us is leaking. So, ang gusto niya mangyari is mag-stay muna daw kami sa ibang accommodation pero sila naman ang mag-a-arrange. Tapos, lilipat kami the next day ulit dito. Napanood ko na kasi sa TikTok tsaka sa YouTube yung mga ganong style dito sa Ho Chi Minh. So, hindi ako pumayag kasi nga, mamayang gabi magta-travel na kami sa Dalat and gusto ko nang i-relax yung mga gamit. Ibukas na para hindi ko na masyadong iintindihan tsaka iiwan kasi namin. So, magiging biyahe kasi kung bukas, kailangan ko pa mag-check out at lumipat ng accommodation. So, in-offer niya naman sabi, mag-pack lang daw, tapos sila na daw mag-a-arrange ng paglipat ng mga gamit. Pero hindi ako pumayag. Kasi nga, biyahe sa akin yun. Tapos, parang ilang beses ko na rin napanood sa TikTok na ganun yung nangyayari tsaka sa YouTube. So, sinabi ko no. Very firm ako, sabi ko no. Then, yun na nga, binigay sa amin yung room na dapat na para sa amin. So, makaka-relax na kami for the day. At mape-prepare na namin lahat ng mga kailangan namin. Pero, you know what? After namin, same scenario dun sa sumunod. Same na kwento silang sinasabi na in-offer din daw na umuulan. Parang 3 ata yung narinig kong in-offeran na yesterday umulan tapos tina-transfer sa ibang accommodation. So, parang naging system dito na parang overbooking. Tapos, finifill nila yung ibang hotel internally. So, yun. Napanood ko yun kay Ivan yung nangyari sa kanya. Si Ivan parang napilitan siyang pumayag dun sa lipat kasi madaling araw na sila dumating. Tapos parang yung nalipatan niya is may mga aberya-aberya pa. So, ako ayoko ng ganoon. Binook namin to months before na. At nag-cancel pa kami ng previous booking namin kasi ayaw namin ng patalon-talon ng hotel. Yung nakaraan lang talaga is yung yesterday, yung problema lang talaga is kaya kami doon nag-book ng isang hotel malapit sa airport at ang landing namin is 1 a.m. So, gayon. So, ngayon, mag-relax muna kami, mag-charge kami ng mga gadgets, at later, magta-try tayo mag-tour around the city. Magta-try kami ng double-decker bus, tapos magka-sightseeing lang, relax lang. Kasi sa night, magta-travel na kami sa Dalat, mag-sleeper bus kami. I-update ko kayo regarding anong itsura ng sleeper bus, tsaka ganong katagal ang biyahe sa Dalat. See you! Hi! One. What's the best seller? Best seller? Large? Just one? Em mà anh em cũng xem mà. Vô cao rồi. Cái em chở Hi guys, let's try this famous banh mi. It's called banh mi winwa. Banh mi winwa. Sabi ito daw yung pinakamasarap na banh mi dito sa area. Ito ay 78,000 dong or nasa 160 pesos. Ang laki. Laki. Open natin. Baka magkalaglag. Yan. Dami niyang laman. So, hindi ko alam kung meron ba akong hindi kinakain dito. So, hindi ko alam kung meron ba tayong nakakain dito. Sa akin, hindi hinati. Si ate, oh. Hala? Siya pa.
Surprisingly, nagugustuhan ko siya. Nakapag-try na ako ng banh mi before eh. Hindi ko siya masyadong gusto dati. Sakto lang. Pero ito, masarap siya. Yung tinapay niya flaky. Tapos ang daming laman sa loob, pero hindi foreign yung mga lasa. Parang alam mo, meaty siya. Ma-meat siya, ganon. Tapos hindi masyado matatapang yung sauce. Tapos walang mga gulay na kakaiba. Siguro rate ko to ng 8.5/10. Masarap siya. Worth it siyang puntahan. Ang laki, 78,000 dong. 160 pesos, ang laki niya talaga. Parang kasya to sa tatlo. Sarap. Sarap niya. Hindi ko na-expect. Kala ko dalawang kagat at kagat lang ako. Last bite na talaga. Baka na guys. Sabi na, nabibilao ka na ako. Sa recommendation ng TikTok hindi pa sila nagpe-fail. Una yung Pho Vietnam, tapos itong banh mi Queen Wa. Parehas masarap. Hindi katulad sa Pilipinas. Yung mga food review na legit daw. Ngayon, 2 out of 2 tayo. Very good yung dalawang napuntahan nating food. Hey guys, tapos namin sa banh mi. So, our next destination is itatry namin yung double-decker bus na mag-iikot dito sa Ho Chi Minh. Yun na lang yung kaya ng time namin kasi later meron kaming activity sa night. I'll show you around later. Yung nabook namin is pa-sunset na. Wow, ang ganda! Napaka-iconic ng bridge. Wow! Ang ganda! Hi guys! 30 minutes, nag-iikot pa rin yung bus. Maganda na yung ganitong klima. Hindi na siya mainit, tapos maganda yung ihip ng hangin dito sa second floor. So nakaka-enjoy, nakaka-relax lang mag ganito. Worth it itong experience na to, tapos mura pa. 250 or 270 lang ata. Nakapamasyal ka na, nang nagre-relax ka lang kasi nakaupo ka, tapos presko.
Try niyo to. Lemon tea. You buy now ring for me. Sorry? Buy now ring. How much? Yes. 25,000 won. Okay. So 5. Fighting. Ha? 5D for 2. Galito na nga. Lemon na lang in-order namin kasi hindi namin maintindihan yung iba. So, natapos yung double-decker tour namin kanina. For 1 hour lang. Tapos, naglakad-lakad lang kami. Before sana kami umuwi. Then, habang naglalakad kami sa may street, nakakita kami ng parang mga kainan na maraming tao. So, minto kami. Kahit di pa kayo masyadong gugutom, kain muna kami, tapos tikman namin. Tawag sa restaurant, tawag sa kainan is Komtam Soy, Kineso. So, balitaan ko kayo kung anong lasa. Kung tama bang huminto kami or hindi. Okay guys, nandito kami sa Komtam Saigon. And we're gonna try this full broken rice. Pork ito na may egg. Na may Xin Chao. Kain tayo. So, tikman ko lang muna yung sausawan. Oh my God, patis na matamis. Kala ko suka. Ay! Namali. So, alam niyo na matigas. Ala. Hindi yan masyadong ma-effort Nabali. Ano man ito? Egg din ata yun. Scrambled egg. Mukhang manga. Aha. Ganda. Walang kakaiba. Mas healthier version lang kasi maraming gulay. Tapos masarap yung pagkakaluto ng itlog. Gusto ko kasi yung ganun luto. Tapos okay yung combination ng patis na medyo matamis, tapos maanghang. Na maanghang na sili. Ang anghang na sili nila dito, walang panama yung sa akin. Kamahal-mahal ng kilo sa Pilipinas. Oh, okay. 8/10 for me. How much? 70,000. 170,000. Okay, wait. 500,000. $330,000. Come on. Sukli ko, 330,000. Wala na akong pera. 4 million dong na lang. Bye.